Sa galit ni Santino ay hinawakan niya sa magkabilang balikat si Bianca. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa asawa ko? What the hell is wrong with you? Damit Bianca, ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko sa'yo? Sa tindi ng galit niya ay hinawakan niya sa leeg si Bianca. Santino, what the hell are you doing? Sigaw naman ni Lian sa kanya. Hinila na ni Lian si Santino. Mabuti na lamang at sumunod naman si Santino sa kanya. Nanilisik ang mga mata ni Santino na nakatingin kay Bianca na blanko lang naman ang mukha. Gulong-gulo naman na si Lian sa mga nangyayari. Mukhang magkakilalang asawa at ang kaibigan niya. Let's go Santino, ani ni Lian. Hinawakan na ni Santino sa kamay si Lian saka tumaingat na hinila palabas ng coffee shop. Tipid lang namang ngumiti si Bianca sa kanya kinain ang mga in-order niya. Tinignan niya ang mga pagkain ni Lian. Nangingilid ng mga luha sa gilid ng mga mata niya. Masyadong masakit para sa kanya na kaya siyang saktan at patayin ni Santino para kay Lian. Ibang-iba na talaga ito sa dating Santino na nakilala niya. Noong siya pa ang mahal ni Santino, halos ayaw siyang padapuan nito ng lamok. Halos patayin din ni Santino noon ang lalaking nang bastos sa kanya pero ngayon kaya na siyang saktan ni Santino para sa babaeng bagong mahal nito. Napayuko na lang si Bianca sa kahinayaang bumagsak ang mga luha niya. Ramdam niyang tapos na talaga sila ni Santino. Ito na talaga ang wakas sa kwento nilang dalawa. Paano niya ba tatanggapin na may ibang mahal ng lalaking mahal niya? Paano niya matatanggap ang relasyon ng mga ito? Kaibigan niya si Lian, matalik silang magkaibigan at kahit na maraming taon silang naghiwalay, walang nagbago sa pagkakaibigan nila. Ngayon na lang ulit sila nagkita, ngayon na lang ulit sila magkakasama. Masisira pa ba ang pagkakaibigan nila nang dahil sa lalaki? Napahawak si Bianca sa dibdib niya habang tahimik na umiiyak, walang katumbas ng sakit na nararamdaman niya. Ngayon naintindihan niya na ang nararamdaman ni Santino noong makipaghiwalay siya. Wala na siyang magagawa para bumalik si Santino sa buhay niya dahil kitang-kita niya na kung paano mahalin at protektahan ni Santino si Lian laban sa kanya. Samantala namang nakasakay na silang dalawa sa sasakyan, malalim pa rin ang paghinga ni Santino dahil sa galit na nararamdaman niya. Tahimik naman si Lian dahil nagtataka at naguguluhan siya sa mga nangyayari. Tinignan niya si Santino na galit pa rin. Hindi na muna siya nagtanong, gusto niyang kalmado na muna silang dalawa bago mag-usap. Kailangang isipin ni Lian ang mga anak niya dahil hindi niya alam ang mangyayari sa kanila oras na nagpadala na naman siya sa galit. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tinignan naman ni Santino ang asawa niya. Alam niyang galit ito pero hindi niya napigilan ang galit niya kay Bianca. Dadalhin kita sa ospital. Hindi natin alam kung anong inilagay ni Bianca sa pagkain mo. Nag-aalalang saad ni Santino sa kanya pinaandarang sasakyan. Tahimik lang naman si Lian. Iniisip kung totoo ba ang sinabi ni Bianca sa kanila. Totoo ba na may inilagay si Bianca sa pagkain niya para patayin ang mga anak niya? Ayaw niyang maniwala sa kanya na kayang gawin yun ni Lian. Magkapatid ng turing nila sa isa't isa. Hindi naman siguro kayang gawin yun ni Bianca sa kanya, lalo na't alam naman ito na buntis siya. Isinantabi na muna ni Lian ang gumugulo sa isip niya. Nagpa-check up na muna sila sa ospital. Pinagawa na nila lahat ng test para lang makasiguro na ligtas ang mga baby nila. Naghintay sila ng halos 2 oras bago lumabas ang resulta. Nang dumating ang doktor ay napatayo kaagad si Santino. Wala namang nararamdaman si Lian na kakaiba sa katawan niya sa nakalipas na 2 oras. Kumusta po, Dok? Tanong ni Santino na kanina pa hindi mapakali. Nakatingin naman ang doktor sa resulta ng mga ginawang test kay Lian. Everything is fine naman. Wala namang kakaibang nakita sa mga resulta ng test niya. Everything is normal. Sagot ng doktor, nakahinga naman ng maluwag si Santino. May nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Sumasakit ba ang puson mo? May pagdurugo ba? Sunod-sunod na tanong ng doktor kay Lian. Wala naman po, Doc. I'm fine. Sagot ni Lian na ikinatango ni Doc Jella. Kung sakali mang may maramdaman ka, bumalik na lang kayo ulit dito. Napatango na lang silang mag-asawa saka nagpaalam na. Muling na naigang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Habang nasa biyahe, nililingon-lingon ni Santino ang asawa niya pero diretso lang ang tingin nito sa dinadaanan nila. Napabuntong ininga na lang siya. Mabuti na lamang at kalmado lang si Lian. Takot na siyang duguin na naman ang asawa niya dahil sa matinding galit at stress. Nang makarating sila sa bahay nila, ay mabilis na bumaba si Santino
para pagbuksan ng asawa niya. Inalalayan pa niya itong bumaba. Nauna naglalakad si Lian papasok ng bahay nila. Hinawakan naman na ni Santino sa kamay si Lian, kaya nilingon siya ni Lian. Sa garden tayo. We need to talk. Ayaw ko na nagtatanim ka ng galit. May hinahang wika ni Santino. Sumunod lang naman si Lian sa kanya. Naupo silang dalawa, magkaharap sila para makita nilang isa't isa. Blankong mukha ni Lian at walang emosyon ang mga mata niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Santino bago siya nagsalita. Alam ko namang nagtataka ka kung bakit kilala ko si Bianca. Panimula ni Santino. Kinakabahan na naman siya, lalo siyang natatakot at kinakabahan kapag tahimik lang ang asawa niya. Paano kung bigla na lang itong sumabog dahil sa galit? Love, hindi ko naman alam na magkaibigan pala kayong dalawa. Nalaman ko na magkaibigan kayo noong nasa Spain ka. Nagkita kami doon habang hinahanap kita. Hindi ko na nasabi sa'yo dahil akala ko baka magkakilala lang kayo. Nagkita kayo sa Spain pa lang. Nalaman mo na kaagad na magkakilala kami pero wala kang sinabi sa akin. Ano ba talagang relasyon yung dalawa? Kalmadong tanong ni Lian pero pinipilit niya lang ang sarili niya. Kanina niya pa talaga gustong sigawan si Santino. Kanina pa niya gustong malaman ang lahat at ang mga namamagitan sa kanila ni Bianca. Bahagyang yumuko si Santino. She's my ex, sagot niya. Tila bumagsak naman ang mundo ni Lian sa nalaman. Ibig sabihin, all this time siya pala ang binabanggit ni Bianca. All this time ang sarili pala niyang pinag-uusapan nila. Iniwas na muna ni Lian ang paningin niya. Gusto niya na munang maunawaan ang lahat. Gusto niya na munang malaman ang lahat. Ayaw niya mapangunahan siya ng galit at emosyon niya. She's your ex. Nalaman mo na noong nasa Spain kami na magkakilala kami ni Bianca. Sabihin mo nga sa akin, yung totoo. Simula nang bumalik siya dito, ilang beses na kayo nagkita? Malamig niyang tanong. Buong lakas niyang sinalubong ang mga mata ni Santino. Bakas naman ang takot sa mga mata ni Santino. Ayaw niyang mawala sa kanya si Lian dahil ibinuhos niya naman ang buong pagmamahal niya dito. Hindi ko alam pero pinupuntahan niya ako sa office ko. Kinakausap niya ako. She wants me back pero maniwala ka sa akin, love. Wala na ako nararamdaman para sa kanya. Dahil ikaw nang mahal ko ngayon. Ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang gusto kong magiging ina ng mga magiging anak ko. Pero bakit wala ka man lang sinabi sa akin na ganyan na palang ginagawa sa'yo ng ex mo? Bakit hindi ka nagpapakatotoo? Gaano ba kahirap sa'yong magsabi na nangyayari sa buhay mo? Maraming beses ka na pala niyang pinuntahan at kinausap na kayo na lang ulit. Pero bakit? Bakit wala kang sinabi sa akin tungkol sa kanya? Napayuko si Santino. Dahil hindi naman siya worth it pag-usapan pa, love. Matagal na kaming hiwalay. Bumalik lang siya para manggulo kung kailan meron ka na sa buhay ko. Gusto ko naman talagang sabihin sa'yo. Pero natatakot ako magalit ka. Natatakot akong baka ma-stress ka. Baka duguin ka na naman. Mababaliw ako kapag may nangyari sa inyo ng anak ko. Lian, I can't handle my emotion when it comes to love. Mababaliw ako. Pinilit ko lang kayanin noon na maghiwalay kami ni Bianca. Pinilit kong tanggapin pero ngayong ikaw nang nandito. Ikaw nang mahal ko. Wala na akong planong balikan at mahalin pa siya. I'm sorry, love, kung hindi ako kagad nagsasabi sa'yo. I'm sorry kung hinihintay ko pang malaman mo bago ako magsabi. Pinangungunahan lang ako ng takot. Pagpapaliwanag ni Santino saka siya lumipat sa upuan na nasa tabi ni Lian para hawakan to sa kamay. Hindi makapaniwalang nakatingin si Lian sa asawa niya. Pakiramdam niya hindi pa rin siya kilala ni Santino. Maraming beses ka nang nagsinungaling sa akin. Maraming beses ka nang pinangunahan ng takot. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Hanggang ngayon pa rin ba, hindi mo alam ang ugali ko? Makikinig naman ako sa'yo. Papakinggan ko mga paliwanag mo. Sa ilang beses na kinausap mo na ako, nagpaliwanag ka. Nakita mo bang nagalit ako sa'yo? Hindi ba't mas pinili kong unawain ka? Pinili kong makinig sa'yo. Isinantabi ko muna yung galit ko para lang mapakinggan ka. Pero bakit ganon? Paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit ng ganito yung setup natin. Hinihintay mo pang malaman ko na muna bago ka magpaliwanag. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba kita inintindi? Lalong napayuko sa Santino, nahihiya sa asawa niya. Hindi pa rin mapigilan ni Lian na hindi umiyak. Pakiramdam niya hindi pa rin siya kayang pagkatiwalaan ni Santino. Wala siyang itinatago sa asawa niya, pero bakit parang napakaraming itinatago ni Santino? I'm really sorry, love. I'm just scared, sagot ni Santino. Inalis ni Lian ang kamay ni Santino na nakahawak sa kanya. Inangat ni Santino ang ulo niya, nakita niya naman ang mga luha ni Lian habang umiiling ito.
You're not scared, Santino. Ayaw mo lang magsabi sa akin ng totoo. Matagal ka na palang kinakausap ni Bianca. Kinakausap ko si Bianca tungkol sa sinasabi niyang ex-fiancé niya tapos malalaman kung ikaw pala yung taong pinag-uusapan namin. Hindi ba ako naging maunawain sa asawa sa'yo? Para magawa mo pa rin maglihim sa akin? Sunod-sunod namang umiling si Santino. Tumayo na si Lian. Hindi niya magawang tumingin sa asawa niya. Maraming beses ng ganitong nangyayari. Mag-uusap sila, patatawarin niya, iintindihin niya, pero palagi pa rin siyang pinaglilihiman ni Santino. I need to rest first. Love! Tawag ni Santino nang tumalikod si Lian. Kailangan ko muna ng break, Santino. Hindi ko alam kung ano bang mga itinatago mo sa akin. I know that you love me at alam ko rin hindi mo magagawang lokohin ako pero napapagod din ako. Huwag mo sanang hintayin na tuluyan na ako mapagod na intindihin ka. Nakakapagod din na umintindi ng mga kasinungalingan. Malamig niyang saad sa katuluyang iniwan si Santino sa garden. Inis na ginulo ni Santino ang buhok niya. This is your fault. Paninisi niya sa sarili niya. Pagpasok ni Lian ay saktong pagdating naman ni Paloma. Hey, ang aga niyo yatang umuwi. Masiglang wika ni Paloma pero pansin niyang malamya ang hipag niya. Magpapahinga lang ako, ate. Tanging wika niya. Hindi naman na nakapagtanong si Paloma kung anong nangyari. Sinundan niya na lang ng tingin si Paloma hanggang sa makapasok to sa kwarto nila. Ilang minuto lang naman ang lumipas nang makita niya si Santino na galing sa garden. Anong ginawa mo sa asawa mo? Anong nangyari sa inyo? Nag-away na naman kayo? Sunod-sunod na naman ang tanong ni Paloma. Napabuntong hininga lang naman si Santino saka siya naupo sa sofa. Ate, stop. Ani ni Santino nang batukan na naman siya nito. Anong ginawa mo sa asawa mo, ha? Hindi ka ba titigil na bata ka sa pagbibigay ng problema at stress sa asawa mo? Hindi ka ba naaawa sa kanya, ha? Sigaw na naman ni Paloma. Tahimik lang naman si Santino. Iniisip ang asawa niya kung paano ba niya ito susuyuin. Anong ginawa mo sa kanya? Pangungulit pa rin ni Paloma. Nagkita si Lian at Bianca kanina. Nang matapos kong ginagawa ko, sinundan ko siya sa coffee shop pero patawid pa lang ako ng kalsada nang makilala ko kung sinong kausap niya. Magkausap sila ni Bianca kanina. Nalaman yung nakaraan naming dalawa. She's not mad because of our past relationship. She's mad because I lied to her again. Hindi ko sinabi sa kanya na matagal ko nang alam na magkakilala sila. Nagpanik din ako kanina dahil baka kung anong gawin ni Bianca sa asawa ko, ate. Alam niya nang si Lian ang asawa ko. Stupid! Galit na wika ni Paloma sa kapatid niya. Dapat lang sa'yo yan. Palagi kang iniintindi ng asawa mo tapos ikaw wala kang ginawa kundi ang magtago ng lihim sa kanya. Binalaan na kita dati pa. Sinabihan na kita na sabihin mo ng tungkol sa kanila ni Bianca. Pero palagi mo pinagpapaliban. Marami kang pagkakataon para sabihin sa kanya pero mas pinili mong manahimik. You deserve her wrath. May diing sad ni Paloma sa kainiwan ng kapatid niya. 3 araw na ang lumipas pero hindi pa rin kinakausap ni Lian ang asawa niya. Gusto niya na munang magpahinga dahil masyado siyang maselan sa pagbubuntis niya. 3 araw na siyang nakakulong sa bahay nila kasamang lola niya. Magkatabi pa rin sila sa isang kama pero hindi niya kinakausap si Santino. Araw-araw ay humihingi ng sorry si Santino pero lalong naiirita si Lian kapag naririnig niya ang asawa. Namimiss niya na ito pero mas mataas pa rin ang pride niya. Hindi niya pa rin matanggap ang mga nilihim sa kanya ng asawa niya. Naging maunawain siya pero ang asawa niya patuloy pa rin naglilihim sa kanya. Kanina pa nakatitig si Lian sa cellphone niya. Simula na magkita sila ni Bianca sa coffee shop ay hindi na ulit sila nagkita at nagkausap. Marami siyang gustong malaman mula kay Bianca. Handa ba talagang sirain ni Bianca ang pagkakaibigan nila? Makuha lang nitong gusto niya? Alam niyang si Santino lang ang gusto ni Bianca at sa ilang beses nilang pag-uusap, alam niyang mahal na mahal ng kaibigan niyang asawa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lian. Sa kanya denial ang number ni Bianca. Nakakaisang ring pa lang siya nang sagutin yun ni Bianca na para bang naghihintay lang ito ng tawag mula kay Lian. Katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa. Tila ba naghihintay kung sinong unang magsasalita. Lian, ani ni Bianca. Muling bumuntong hininga si Lian sa kabuong lakas loob na kinausap si Bianca. Can we talk? Magkita tayo. Saad niya. Natatakot man siya sa pwedeng gawin ni Bianca sa kanya pero naniniwala pa rin siyang hindi magagawa ni Bianca na ipahamak at saktan siya. Sa dating tagpuan natin, let's meet. Sagot ni Bianca. No, mabilis namang pagtanggi ni Lian.
Walang masyadong tao sa lugar kung saan sila madalas tumambay noon. Hindi niya alam kung ano pwedeng gawin ni Bianca kapag walang nakakakita sa kanila. Siya nang nagsuggest kung saan sila magkikita. Pumayag naman si Bianca. Kinuha na ni Lian ang susi ng sasakyan niya saka siya nagpaalam sa lola niya na may pupuntahan lang siya. Dumiretso na si Lian sa lugar kung saan sila magkikita. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe niya ay nakarating na siya. Nandun naman na si Bianca na naghihintay sa kanya. Nilapitan niya na ito kaagad saka siya naupo. Seryoso niyang tinignan sa mga mata si Bianca. Hindi naman nagpapatalo si Bianca sa kanya. Kailan mo pa nalaman? Kailan mo pa nalaman na akong asawa ng ex-fiancé mo, ha? Tanong niya kaagad. Nung dinala kita sa ospital, akong nagbabantay sa'yo habang wala kang kasama. Dumating si Santino at doon ko nalaman. Diretso namang sagot ni Bianca. Kung ganun, nung pinag-usapan natin ang tungkol sa bagong babae ng ex-fiancé mo, alam mo nang ako yon? Kaya ba tinatanong mo ko kung anong mararamdaman ko kapag inagaw sa akin ang totoong mahal ko na matalik kong kaibigan? You called me the other woman pero hindi ako dumating sa buhay ni Santino nang merong kayo. Hindi ko ginulong relasyon nyo. Hindi ko sinira ang relasyon nyo. Wala ako sa paligid nyo noong nagkakalabuan kayong dalawa pero inisip mo pa rin na akong other woman? Sinabi mo pa sa akin na handa kang agawin ang dapat ay sayo. Yun ba ang gusto mo? Yun ba ang plano mo kahit na alam mong kasal na siya sa akin? May diing wika ni Lian. Hindi niya rin maiwasang hindi magalit sa kaibigan niya. May alam na pala ito tungkol sa kanila ni Santino pero wala rin itong sinabi sa kanya. Handa ka bang ibalik siya sa akin? Tanging wika ni Bianca. Hindi makapaniwalang tinignan ni Lian ang kaibigan niya. Ano bang tingin mo sa asawa ko, Bianca? Isang laruan na hiniram ko lang sa'yo? Hindi ko siya hiniram. Hindi ko siya inagaw sa'yo kaya wala akong ibabalik. Oo, una naging sa'yo siya. Pero hindi ko gagawin ang ginawa mo sa kanya. Hindi ko susukuan ng asawa ko, Bianca. Gawin mo kung anong gusto mo. Magpakadesperada ka sa kanya. May tiwala ako kay Santino. Alam ko hindi niya ako sasaktan dahil kumibalak siyang bumalik sa'yo. Sana noon pa. Huwag mo na kaming guguluhin. Alam kong nasasaktan ka pero nasaktan mo na rin si Santino. Huwag mo na siyang pahirapan. Huwag mo sirain ang relasyon namin. Magkakaanak na kami, Bianca. I'm sure alam kong alam mong matagal nang gusto ni Santino na magkaroon ng sariling pamilya. Ikaw ang unang pinangarap niyang magiging ina ng mga magiging anak niya. Ikaw ang una niyang pinangarap na mapangasawa but you reject him. Iniwan mo siya para sa pangarap mo. Kaya mo ba talagang akong saktan para lang sa pansarili mong kagustuhan? Kaya mo bang saktan ang kaibigan mo? Natahimik si Bianca. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng dress niya. Napalunok siya, hindi niya alam ang isasagot kay Lian. Nakatingin lang si Bianca sa mga mata ni Lian hanggang sa sunod-sunod na tumulong mga luha nito. Nakikiusap at nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo na lang kaming maging masaya. Oo, nasaktan ka pero masasaktan din ako kapag nawala sa akin si Santino. Magiging masaya ka ba kapag nakuha mo siya? Magiging kontento ka na lang ba kahit na hindi ikaw ang gusto niyang makasama? Patuloy pa ni Lian, hindi na magawang ibuka ni Bianca mga labi niya. Wala siyang masabi sa mga sinasabi ni Lian sa kanya. Lahat naman ng sinasabi ni Lian sa kanya ay tama. Kaya mo rin ba akong makitang nasasaktan, Lian? Mahina niyang tanong. Pwede ka pang umusad, Bianca. Pwede ka pang magmahal ulit. Nasaktan na ako ng dahil sa panluloko rin ni Santino. Ang dahilan kung bakit naging madali sa akin ang lahat. Si Santino ang dahilan kung bakit mabilis akong nakalimot. You can still find your true love. Pero ako, paano ko makakausad sa lalaking pinakasalan ko at ama ng magiging anak ko? Pwede ka pang mag-move on. Pero ako, habang buhay na nakadikit sa akin ang pangalan ng asawa ko. Alam kong mahirap, minsan din ako nasa sitwasyon mo. Pero tinanggap ko dahil ano bang mapapala ko kapag pinilit kong mahalin ako na lalaking mahal ko. Magiging masaya ba ako? Alam kong hindi. Paano ko titingnan sa mga mata ang taong mahal ko kung ibang tao naman ang hanap niya? Huwag mo sanang ikulong ang sarili mo sa pag-ibig na ikaw na lang ang nagmamahal. Nakikiusap ako. Hayaan mo na lang sana sa akin si Santino and I promise you, I will love him forever. I will never hurt him. Nakikiusap na wika ni Lian. Iniwas ni Bianca ang paningin niya sa kanya bumuntong hininga. Paano niya pakakawalan ang taong mahal niya? Paano niya ipagpapatuloy ang pakikipagkaibigan kay Lian kung habang buhay niyang makikita kung gaano kasaya si Santino sa piling na kaibigan niya? Paano siya makakausad?